Ano naman yung role ng corticosteroids? Kasi di ba, laging sasabihin ako, bagsak nga yung immunity yung pasyente na yan. Kasi lagi na lang naka-steroids kasi may hika. Okay, so anong role ng steroids para sa may mga asthma? So, di ba asthma, it's an inflammation o yung pamamaga ng airway because you are hyperactive to these triggers, no? So, yung steroids kasi, yun yung gamot na binibigyan ng mga doktor para mawala yung pamamaga, any form of inflammation. So, ito, binibigay namin yan pag severe attack or exacerbation o pag nakita namin kayo, hingal kayo, may huni kayo, mababa yung oxygen nyo, or mas panay-panay yung ubo, binibigay namin yung oral steroids. Pero, katulad din po ng sinabi nyo, ideally hindi dapat because there are a lot of side effects when you use this medication ng matagalan, no? So, kumbaga, dapat ma-maximize muna natin yung controller. Yung iba, no? Yes, opo. Who have actually lesser side effects. Yes, opo. Kung wala na lang choice, that's when palang magre-resort sa steroids. Okay? Opo. And ano ba yung posible para at least makapag-instill din tayo ng healthy dose of fear sa ating mga viewers, particularly those, who have asthma. So, basically, yung kailangan lang talaga, pumunta kayo sa doktor ninyo. Also, you can put your trigger diary, meaning kung tuwing kailan ba yung ubo ninyo, kung what time of the day, kung saan kayo exposed, para pagpunta nyo po sa doktor ninyo, mas madali yung pagplano ninyo ng management when it comes to your disease. I see. How about yung mga non-medication strategies na pwede nating, i-educate our viewers with? Yeah, that's actually one of the good things that you should learn to this episode kasi ito yung mga pwede natin gawin na walang bayad eh. Yeah. So, unang-una is, syempre, exercise, no? And eat healthy. Kasi syempre, kung maayos po yung ehersisyo ninyo, maayos yung pangangatawan ninyo, may panglaban kayo sa infection and mas maiiwasan yung matrigger dito sa mga triggers na to. Pangatlo is, kung alam nyo na nga yung trigger ninyo, it's better for you to prevent yourself from being exposed to these triggers. Like for example, smoking, don't smoke, parang ganyan. Yeah. Or kung affected kayo ng mga chemical, edi wag tayong pupunta doon o lumayo tayo doon. Meron din po kasi yung mga tinatawag na yung mga air filters, no? So that's also a possibility, though medyo mahal yung mga ganito. Ang daming sumulpot itong panahon ng pandemic, di ba? Opo, Yeah. kaya medyo din. Also, you can do breathing exercises. So, this is very simple. Basically, you just breathe into your nose and breathe out through your mouth. No? Yung mga ganyan, you can do it 10 times during waking and before falling asleep. No? Pwede nyo nang gawin yan. And then, pwede rin natin i-update yung mga vaccines. No? Pwede nyo tanungin yung mga doktor ninyo kung pwede kayong kumuha ng flu vaccine or pneumonia vaccine. Para walang mag-superimpose na infections during an attack of asthma. Kasi syempre dahil pag may sakit, alam natin, not only with asthma, bagsak ang ating immune system kasi nakafocus dun sa current condition. So I mean, we're prone to have another infection. Yes. Usually bacterial, nagkakaroon ng secondary bacterial infection. Okay.